Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay magsisimula na tayo sa ating Sunday message. Salamat muli sa bawat isa na nandito na nakapag-login at nakikinig ng ating online service for today, no? Una-una po ay binabati ko po yung mga mothers sa lahat ng mundo, particularly yung mga mothers na nasa churches ngayon. Magandang Mother's Day po. Mother's Day po sa inyong lahat. At pinapasabi din po ni Pastor Willie sa nabasahin ko raw itong Isaiah 49 verse 14 to 16. Ang sabi dito sa Isaiah 49 verse 14 to 16, But Zion said, The Lord has forsaken me. But Zion said, The Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Can a woman forget her nursing child, and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of my hand. Your walls are continually before me. Yun po ang verse na tungkol po sa God na hindi tayo niya malilimutan. Although yung mga mother ay hindi rin malilimutan, yung mga nursing child, pero mayroong pagkakataon na makakalimutan ng ibang mother. Pero ang God natin ay hindi makakalimutan ang ating kung sino po ang kanyang mga anak. Today ay parang malapit na matapos yung ating quarantine, no? Mahaba-haba na rin, almost 2 months na. So although today is Mother's Day, hindi ko muna masyadong talakayin yung about the mother kasi mayroon pa naman tayong ibang pagkakataon na talakayin yung mga mother, lalo na sa ating churches. Kasi po ang pinagpe-pray ko sa Panginoon nung itong lockdown na almost umaabot na ng 2 months, na ano ba talaga ang gagawin nito, no? Kasi ito ay online message, marami pong makakarinig nito. So ang naisip ko po or pinapagawa sa akin ng Panginoon ay magiging offensive of sharing the gospel kasi maliit lang yung ating window of opportunity na ma-share yung gospel sa iba't ibang tao outside the MFCC Church. Siguro ito po ay pwede nating ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan, no, in another way, no? So we have to be offensive in sharing the gospel of Christ because the window of opportunity is small na. Baka probably this is my last time to be online. Kung mag-lift na yung ban ng ating quarantine, baka yung ibang tao kanya-kanya na ang lakad, hindi na sila magkaka-stay home at hindi na sila makakaparinig ng salita ng Diyos. But I pray to God na ang salita naman niya ay sinabi naman na ito ay hindi babalik sa kanya na void, mayroong magagawa ito sa ating buhay, no? So, yun po ang aking ginawa. Siguro nagkulong ako kasi para pag-aralan po talaga ang mga salita ng Diyos. Although matagal ko nang pinag-aralan ito, pero this is a very critical stage of my life. It's a very critical stage of our life kasi this pandemic of COVID-19 ay iba po ang message po na stay po tayo dito sa bahay natin. May pagkakataon po ng mga Christian na i-share ang gospel. So, yun nga, ang sinasabi ko nga, baka ito yung last message ko. Kaya gusto kong i-wrap up yung ating mga napag-aralan, no? Although yung mother ay nandyan siya, salamat sa mga mother, salamat sa mga ginamit ng mga mothers na pag-alaga sa mga tao, no? Mayroon ding mother si Paul, mayroon ding mother si Peter, mayroon ding mother si Jesus Christ, mayroon ding mother yung mga pastors, mga messengers of God na binigay po sa atin. Nagpapasalamat din po ako sa aking nanay, although wala na siya, kasi siguro mayroon din siyang effect sa aking personality, like the stubbornness. Siguro stubborn din ako na buti na lang yung pagka-stubborn ko ay nandun sa other way na hindi ako titigil sa aking gagawin. Kung ano ang aking nasimulan ay tatapusin ko. Maski maraming mga
balakid sa aking buhay, no? So, yun din po, I will not stand off, no, sa pinapagawa ng Panginoon to share the gospel during this small window of opportunities, this COVID-19 pandemic. So, ang ating topic po sa umagang ito ay ito na yung pinaka close to my heart, no? Ito yung parang pinaka close na my heart talaga. What are the doctrinal foundation of the church? Ito yung, ano ba talaga yung doctrinal foundation ng church na dapat nating paniniwalaan? Kasi kung magkamali po tayo dito, hindi lamang ito ay, ang effect po dito, ang consequence po nito ay hindi lang dito sa temporal na mga panahon, kundi ito ay, ang consequence natin dito ay eternity. So ako ay na-imagine ko talaga kung paano talaga lumalangoy at nahuhulog yung tao do sa hell, no? Na parang hindi ko ma-imagine na if I cannot share the gospel, no? Parang gusto kong i-share talaga yung gospel na anong resources na meron ako. Naalala ko nga yung sa Schindler's List, yung artista doon na parang ang sabi niya, kasi ang Schindler's List na isi-save niya yung mga Jews doon sa mga Germans, no? So ang ginawa niya, binibili niya yung mga bata, binibili niya yung mga women na nandoon sa camp para hindi lang mamatay talaga at masusunog, no? Kasi kung hindi na kasi useful yung mga tao doon sa Germans noong panahon na yan, ay pinapatay nila. So ginawa nung bida doon sa movie na yan, sa Schindler's List, kaya nga Schindler's List kasi nililista niya yon. Nililista niya kung ilan niya yung nabili niya. So inubos niya lahat ng resources niya. Marami din siyang na save na mga Hudyo. Pero sa bandang huli, natapos na yon, sabi niya, sayang, meron pa akong isang ring dito. Yung ring na yan, sabi niya, baka nabili ko pa yung ibang mga tao doon at hindi sila namamatay doon sa abuses ng mga Germans na mamatay sila. So, ganun din ang aking pananaw na parang sayang naman na meron pang isang kaluluwa na hindi makarating sa langit at mapapunta sa impyerno, na hindi ko in-exhaust lahat ng aking capability to share the gospel. So, yun po ay gusto kong i-share ang gospel ngayon with the topic of what are the doctrinal foundation of the church. So, makibukas po kayo sa ating babasahin ngayon, nasa 1 Corinthians chapter 3. At ang sabi po dito ay sectarianism is carnal, no? This is my version, the New King James Version. Mayroon po kayong mga ibang version dyan, okay lang din yan, kasi pareho lang naman ang salita ng Diyos na ating babasahin. So bubuksan po natin ang ating mga Bibles sa 1 Corinthians chapter 3. Babasahin natin ang 1 to 23. 1 Corinthians chapter 3. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you are not able to receive it, and even now you are still not able, for you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Verse 5, who then is Paul, and who is Apollos, but ministers through whom you believe, as the Lord gave to each one? I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Now he who plants and he who waters are one, and each one will receive his own. And each one will receive its own reward according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building, according to the grace of God, which was given to me as a wise master builder. I have laid the foundation, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it.
For no other foundation can anyone lay than which is laid, which is Jesus Christ. Verse 12. Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone works which he has built on its endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but himself will be saved, yet so as through fire. Verse 16. Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Verse 18. Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He catches the wise in their own craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. Therefore, let no one boast in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas, or the word of life or death, or things present or things to come, all are yours, and you are Christ's, and Christ is God's. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami Lord ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami Lord ay makabahagi ng iyong mga salita sa umagang ito. Lord, gamitin mo po ako Lord sa umagang ito na maipahayag po Lord ang mga salita. Hindi ko po alam Lord kung ito na yung huling aking pagsasalita online, at ang mga tao na makakarinig sa kanilang kabisihan o sa kanilang mga ginagawa, ngayon ay binigyan mo ng pagkakataon Lord na makarinig ng mga salita, kasi pin-name down mo sila Lord sa kanilang mga bahay upang makarinig ng mga salita. Lord, buksan mo po Lord ang kanilang mga puso't isipan upang maintindihan po Lord ang iyong mensahe sa umagang ito Lord. At alam ko po Lord na ang iyong mga salita ay hindi babalik sa iyo Lord na walang nagagawa sa mga taong nakikinig, lalo na Lord sa nagbilib sa iyong mga salita. Salamat muli Lord, at dinadalangin ko rin po Lord ang mga mothers sa lahat ng mundo. Salamat po sa kanilang buhay na ginamit mo Lord upang alagaan mga bata, na mapalaki sila ng maayos, at ganon bigyan ng maayos na buhay Lord. I-bless mo rin po Lord ang mga taong naapektuhan sa COVID-19, mga mother na apektuhan, i-bless mo rin po Lord. Salamat muli Lord, at dalangin namin to Lord, in Jesus' name, Amen. Ang ating pong babasahin ngayon ay, ang ating pong topic ngayon ay the foundation, no? Of the church. Ano ba talaga itong foundation na to? Ano ba talaga ang sinasabi dito sa chapter 3? No? Itong chapter 3 ng 1 Corinthians ay double-sided ito. It was addressed to the ministers, to the preachers, to the church leaders, na ginamit sa pagkakataon na to Lord, sa pagkakataon na to upang i-build ang foundation ng church. At ito rin po ay naka-address din po sa mga tao na sila din po ay kasama din po sa building ng church. So this is two-way, no? This is for the ministers na maginamit din, katulad nga sa Ephesians 4:11 na He gave to us some apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers para i-equip po yung church to do evangelism work. At the same time, para po magkakaroon ng faith, no? Same faith ang kanyang church, at ma-understand talaga si Jesus Christ, no? So, ito yung ito din yung naka-address din po sa mga tao na this is your part of the building, no? Although Jesus Christ is the building, is the foundation, siya yung cornerstone, but you are also a stone, no? So, dito po ay ating pagtatalakayin ano ba talaga itong mga doctrinal foundations ng isang church, no? So, ang Corinthians po ay
sinulat ni Pablo sa kanyang isang church na binil din, siya rin po ang nagtagano dito sa kanyang mga missionary journeys. Nagstay siya doon ng about 1.5 years, binil niya yan. Although ang Corinthians ay nandun siya sa center talaga siya ng economy. At ang problema din doon, marami din mga gods doon sa mga temple of gods known na, which is not the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel, which is Jesus Christ, no, na nagkatawang tao. So, dito po ay maraming problema ang churches. Kaya nga ang mga sulat ni Pablo ay kino-correct, no? Kino-correct yung mga problema ng churches. Kasi minsan ang mga churches, tama na, mayroong mga external forces from outside, may doon within, no? Ang within na nandoon na sa kanila, mag-try din sila at lalayo sila doon sa tamang gospel, sa tamang katuruan. Kaya nga ang mga churches, dapat din mag-ingat din ito kasi lalabas yung mga within, no? Within the churches, mamamali yung doktrina. Kaya nga sinasabi ko sa church, sa MFCC na dapat ang ating church ay parang zebra strategy. Ano ba yung zebra strategy? Ang zebra strategy ay, ang zebra ay bakit siya may mga kulay-kulay na ganon? Kasi pag hinahabol na sila ng prey, yung kanilang captors, no, kanya lion, pag tumakbo sila, malilito yung lion kasi maduduling siya kung sino ba talaga ang focus niya. No, kasi ang focus dapat ng lion isang zebra lang, no? So, parang ang sinasabi, zebra strategy, dapat pantay-pantay ang kaalaman natin sa church, no? Hindi nakatutok lamang, nakarely lang tayo sa isang tao. Kasi kung tatamaan yung isang tao na yan, doon tututok yung kalaban doon sa isang tao na yan. So dapat hindi malaman ng kalaban kung sino talaga yung leader doon sa church. Kasi dapat pare-pareho ang kaalaman, kung maaari man lang pare-pareho ang kaalaman. Kaya we have to build the foundation of this church para hindi malaman ng kalaban at kung mag-cool down man yung isang yung isang leader na yon, ay hindi masyadong maapektuhan ang churches mismo. So yun na yung fault sa mga big churches kasi kung magkamali yung kanilang leader ay babagsak yun, no? Marami na sa history, malinaw, nag-deteriorate hanggang palayo na sila ng palayo. Salamat din po sa Panginoon na may ginamit din ng mga tao na kung sila'y palayo ng palayo ay binabalik sila. So, bago natin tatalakayin itong chapter 3, bibigyan ko muna kayo ng foundation or preamble of this one. Now, ang preamble dito sa third chapter ng Corinthians ay sinasabi ni Paul dito na yung sectarianism is carnal and is sin. No? What is sectarianism? Pagkabahagi, nagkaroon ng mga sector. Pag nilagyan mo kasi ng ISM na yung word, medyo mayroon ng problema yon. Halimbawa po, pag sinabi mong human, hindi naman problema yung human. Pero pag sinabi mong humanism, may problema na yan kasi ang ibig sabihin ng humanism, magre-rely kaya sa sarili mong wisdom, no? Not on God. Pag sinabi mong antinomian, that is anti the law. Pag sinabi mong antinomianism, doon na magka-problema. Pag sinabi mong legal, no? Maganda yung word na legal, pero pag sinabi mong legalism, na you want to achieve your salvation through following or by legalistic way of following the law, not on love or not on Jesus Christ, magkakaproblema na. So, sectarianism is a problem here because nagbahagi-bahagi na sila. So, ang sabi ni Paul dito, sino ba talaga ang leader nyo? So, bibigyan ko kayo ng preamble. Ang preamble nito, nandun sa chapter 1, verse 10, no? Sabi nito, chapter 1, 1 Corinthians chapter 10. Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you may be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. No? Dapat nga daw, sabi nila, same, no division, walang pagkahati-hati. Pero sa verse 11, for it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Lois' household, that there are contentions among you. Now I say this, that each of you says, I am of Paul,
I am of Apollos, I am of Cephas, or I am of Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? So ang preamble po dito ay sinabi ni Paul, dapat kayong mga taga-Corinthians or message din sa ating mga churches din na nandito sa dapat kayo, ano ba nagkabahagi na ba kayo? Bakit kayo, mayroong iba, si Paul, ako, sabi niya si Paul, ako, si Apollos po ay isa din sa mga great teachers yan, magaling yan si Apollos na magsasalita, pero nung una hindi rin niya alam, no? Kasi repentance lang alam niya, wala siyang Jesus Christ, kaya ni-rebuke siya ni Aquila at saka ni Priscilla. So, matalinong tao to sa Apollos din, magaling magturo to, teacher ito si Apollos. Tapos, mayroon ni si Cephas, no? Si Cephas ay si Peter, no? Tapos sabi na, yung iba daw kay Paul, yung iba kay Apollos, yung iba kay Peter, yung iba kay Christ. So, ano ba, nagkabahagi-bahagi na ba kayo? So, sabi ni Paul, dapat hindi, no? Dapat hindi. Dapat, sabi na, preamble, Christ is the power of wisdom. Dapat magkaisa kayo kay Christ. Kasi, ito naman yung problema dyan ay mga tao lang yan na ginamit ng Panginoon, no? Ang Panginoon po ay gumamit siya ng mga tao. It's either for good or for bad, no? Ginamit niya si Mary, no? O mother ni Jesus Christ. Ginamit din niya si Peter, ginamit din niya si Judas, ginamit din ang mga Pariseo. Lahat yan yung ginagamit. But hindi tayo matatakot na dadaan ba yung word of God o God doon sa isang maduming tao? Kasi sabi naman we're earthen vessel, no? Tayo nga earthen vessel tayo, makasalanan tayo, pero in-store yung Holy Spirit sa atin. So we will not dumaan doon sa isang tao, madudumihan na yung God. God is very sovereign. Hindi siya ma-contaminate ng mga tao maski saan siya dadaan. So let us focus na kay Christ, not on the man, not on the women or on anumang mga taong ginamit ng Panginoon upang maibahagi ang salita ng Diyos. Kasi that is His plan na talagang makarating si Jesus Christ, magkatawang tao, mag-incarnate so that we can understand God and we can also understand na siya talaga yung gumawa sa ating mga salvation. So, ang preamble po ay the foundation is Jesus Christ. So, kung babasahin po natin ang mga ilang talata about the foundation, this is the rock, this is the foundation na dapat nating tungtungan, no? Sabi dito sa Isaiah 28:16. Basahin natin sa Isaiah 28:16. Sabi dito sa Isaiah 28:16, Isaiah 28:16, sabi dito, therefore, thus says the Lord God, behold, I lay in Zion a stone for foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily. No? So that is Isaiah 28 verse 16. Buksan din po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 21:42 because this is dapat nandun yung preamble, no? Ng ating pananampalataya. Hindi tayo dapat malito kung sino talaga ang ating foundation, no? Foundation. Matthew 21 verse 42. Ang sabi dito sa Matthew 21 verse 42. Matthew 21 verse 42. Okay? Jesus said to them, have you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone? This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. No? So, yung nire-reject nila, this is Jesus Christ, na nire-reject po ng mga tao, yun ang nagiging cornerstone ng foundation ng building. Kasi ang kanilang paraan ng pagbi-build ng building noong unang sa ancient times, gagawa muna sila ng parang isang stone, no? Na ang plano nila, kung talagang ang ano nila ay talagang parallel sa east, west, north, ilalagay nila yung pinaka cornerstone.
Kung medyo tagilid yun, ang nakaganon, yung mga susunod na mga stones, liliko na, no? Hindi na eksakto. Kung medyo nakatagilid vertically ng ganon, maski maliit lang, no? Pag nilagay, pinatong-patong nila yung mga stones doon, ay mali na rin, no? So, kailangan nila ng perfect cornerstone, and that is Jesus Christ. Sa Acts 4:11, Acts 4:11, ay nakasulat dito sa Acts 4:11, ng Acts ay this is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Ito yung sinabi ni Pablo nung nangangaral siya doon sa Acts, no? Na nakita nila na nireject niyo si Jesus, pinatay niyo nga eh. Pero yun yung ginawang foundation ng church ngayon. So marami pang mga babasahin natin mamaya, yung iba pang mga foundation yan. Pero yun yung preamble na dapat malinaw sa atin na Jesus Christ, no? Ang foundation natin is si Jesus Christ. Although mayroon din mga apostol at saka mga prophets na ginamit, pero the foundation, kasi minsan mayroon tayong malapit na church dito, sa Ephesians 2:20, bubuksan natin sa Ephesians 2:20. Sa Ephesians 2:20, kasi ito yung ginamit ng isang church din dito na malapit sa atin, sabi nila, Ephesians 2:20, simulan natin sa 19 para may context. Now therefore, Ephesians 2 chapter 2 verse 19. Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, 20, having been built on the foundation of the apostles and the prophet, Jesus Christ himself being the cornerstone, in whom the whole building being fitted together grow into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in Spirit. So, although nakasentro talaga dito, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. But yung iba, nakasentro dito sa apostle and the prophets, although the foundation of the apostle and the prophets. Kaya kung di daw malilihan yung ating mga tao na magtuturo ng apostle, ay hindi po pwede yan. So, yun ang ating tatalakayin ngayon sa umagang ito, kasi we have the foundation and other builds on it, no? Kung magkamali tayo dun sa foundation natin, mali na tayong lahat, missing na lahat, no? Kaya nga, gusto kong ibalik ito. Kunyari, mayroong isang church, no? Sabi na, Jesus Christ is man, not God. Maski gaano pa kagaling yung church na yan, magaling sila mag-manage, marami silang mga members, mali yung foundation nila. So, wala yun. Hindi yan po pwede. So, dapat malinaw sa atin na dapat tama yung ating pagkakaintindi kay Jesus Christ. Dapat malinaw na Jesus Christ is fully God, fully 100% God. He is a perfect 100%. Nandun lahat ng mga attributes ng God sa Kanya. And He is also 100% man. Nandun din dapat ang attributes ng man sa Kanya. Kung mali ka doon sa dalawa na yan, maski ganun kagaling yung maski marami kang followers, magaling kang magsalita, mali ka na kagad doon. The foundation of the work of Jesus Christ, that the atonement is a substitutionary atonement. Siya lamang ang gumawa ng ating kaligtasan. We have no part of our salvation, that Jesus Christ died for us, nabuhos ang kanyang dugo para propitiate yung wrath ng God, no? At the same time, He obeyed the all laws para po sa passive obedience na that righteousness that He attained will be transferred to us if He believe. Pag mali yung ating pagkakaintindi sa person of Jesus Christ and the work of Jesus Christ, maski gaano kagaling ang church natin, it will fall. Hindi yan tatanggapin ng Panginoon. So ngayon, babalik tayo dito sa ating, kasi nakikita na natin yung preamble, no? Ang preamble ay parang pinakasimula yan, no? So babalikan natin ngayon dito. And brethren, no? Verse 1 and 3, I could not speak to you as spiritual people. Sabi nga, kayo mga Corinthians kayo, hindi pa kayo masyadong mature. Kasi carnal pa kayo, babes in Christ kayo. I fed you with milk. Parang mga simple lang mga doctrines lang, not with solid food. Oh, kasi may mga doctrine na pang matigasan na talaga. And if you have no foundation,
pag pinakain ka ng mga titigas na doctrine, mabibilaukan ka at hindi mo magugustuhan yun. Dapat malinaw na malinaw muna yung foundation mo. No? For until now, you were not able to receive it. And even now, you are still not able. For you are still carnal. Kasi meron pa kayong injury, stripes. Ang number one na kasalanan ng Corinthian church ay division among you. Are you not carnal and behaving like mermen? For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? So kung meron ka pang sinasabi, ako kay Peter lang kami, hindi namin paniniwalaan yan si Paul, hindi kami maniniwala kay iba, Peter lang kami, o kaya kay Paul lang kami, hindi kami naniniwala sa iba. Dapat malinaw na malinaw, lahat ng apostol, paniniwalaan natin ang kanilang sinulat. No? At the same time, dapat malinaw na malinaw na paniwalaan natin si Jesus Christ. So yun yung parang pinaka-sinabi ni Paul. Verse 5, who then is Paul? Sabi nga si Paul na to. Sino ngayon si Paul? Who is Apollos? But ministers through whom you believe. They're only ministers, mga kapatid. Mga ministers lamang sila na ginamit ng Panginoon upang i-build yung foundation ng church. They're not God. You should not be dogmatic na talagang kung sinabi si Peter na lang o si ganito na lang, ang aming leader ay ganon. Kaya ang akala ng iba, sinong leader ng church nyo? Nagbabanggit ng iba na ang leader naman ng church nyo ay si ganito, si ganyan, ganyan. Hindi po yan leader ng church. Ginamit lang yan ng Panginoon. Ginamit lang yan ng Panginoon upang maibahayag ang magandang pundasyon ng church. Magpasalamat tayo na mayroong binuksan na tao ng Panginoon upang maipahayag yung salita ng Diyos sa Kanya. Pero we must be very careful. No? Kasi sa Berean nga, yung mga Berean, pagpunta ni Paul doon, di sila naniniwala kaagad kay Paul. Sinasaliksik nila yung scriptures. Lahat ng sinasabi ni Paul, tinitingnan nila. Hindi ibig sabihin, pag may nagsasalita na dyan, na pastor o minister, na magandang barong, ay na kaagad dyan. No? Yun ang mali din natin na parang, si pastor yan, magaling yan. No? Hindi ko naman inaano yung mga pastor o mga iba doon, titingnan natin, sasaliksikin natin. Kasi they are only ministers of church. No? In respect naman to the mga pastor na tama naman. Pero marami din po na mga lumalabas ng mga bulaang propeta na dire-diretso lang sila. In fact, dinideceive lang nila yung tao Dinideceive lang nila yung tao kasi ang tao, madalis lang akitin kung carnal lang ipapakita mo. Kasi hindi naman nila maintindihan ng spiritual mind. Kasi sabi nga, but the spiritual man cannot cannot accept the spiritual things of God because they are foolishness to them, nor can they know them, for these spiritual things are spiritually discerned. So, kung alokin mo lang yung tao na ito lang magandang balita ng kaligtasan, tapos, siyempre, yung unang makikita nila, yung kanilang maisip, ganun talaga, good works talaga ang makakaligtas sa amin. Kasi yun ang natural mind. Pag sinabi mo, it is by grace, through faith, hindi na maintindihan yun. Pero karamihan ng mga leaders or mga yayaman kayo, no? Yayaman kayo, hindi kayo magkakasakit, no? Iyon, maraming pupunta doon, no? Magbibigay pa kayo ng pera doon kasi para lang yumaman kayo. Kasi yun ang natural mind. But, ang natural mind, dapat pagtiyagaan natin, patience, na ipaliwanag talaga kung ano talaga ang magandang balita ng kaligtasan. This is not ourselves, it is Christ who sacrificed for us. Sabi dito, so then neither he who plants in anything, verse 7 ito, ng chapter 3 ng 1 Corinthians, so then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. No? So, mayroon pong nagtanim, mayroon naghasik ng salita ng Diyos sa inyo, mayroon din po nagdidilig. Ano bang ibig sabihin ng significance nito? Minsan, ang mga tao, first time lang nilang marinig ang magandang balita ng kaligtasan, first time lang nilang makarinig ng salita ng Diyos, that is seed planting. Hindi pa kaagad hindi kaagad depende rin sa Panginoon. Kung bigla na nila palakihin kaagad in 1 day, 1 second, okay lang, no? Wala tayong magagawa ang Panginoon yan. Pero sabi dito, mayroon nagtatanim, no? Sabi si Paul nagtatanim, si Apollos nagdidilig. Minsan ang mga salita ng Panginoon ay nagdidilig yan kasi baka natamnan ka na ng salita, mamaliit ka pa, nakarinig na ka. Ito ay didiligan. Pero sino ang nagbibigay ng produce? Who gives the increase, no? But only God can give the increase. So,
Wala tayong magagawa, mga messengers of God, kung talagang masakit na yung lalamunan natin, ginamit na natin lahat ng pagkakataon na ibahagi ng salita ng Diyos, hindi pa rin maintindihan kasi sabi naman ni Isaiah, not everybody will receive our report. Mayroon talaga mapapahamak. Mayroon mapapahamak, given yan kasi mayroon doon talaga mapapahamak in the last days. Pero hindi tayo mawalan ng pag-asa. Kung nagdidilig tayo, diligan lang natin hanggang mamunga yan. But pray to God that He will produce, no? Na ma-regenerate yung tao, ma-illuminate yung pag-iisip niya, maintindihan niya na siya makasalanan, lumapit siya sa Panginoon, i-born again siya, kung gusto mong technical term, i-born again siya ng Panginoon. No? Born again is not a religion, it is an experience of tao na binago siya ng Panginoon. Siya ay bibigyan ng kapangyarihan na makatakas kasalanan. He has now freedom to do good works. No? Sabi dito, now he who plants and he who waters are one, and each one will receive their own reward according to his own labor. So, siyempre, yun din, no? Sabi naman, nakasulat naman sa Biblia talaga to, itong mga naghahasik, nagdidilig, may mga reward dito, in due time, no? So, verse 9, for we are God's fellow workers, you are God's field, no? Sabi, you are God's field. Ibig sabihin ng God's field, kayo yung field na ninahasikan ng mga salitanan. You are God's building, no? According to the grace of God which was given to me as wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. So, kung bubuksan natin yung yung ating 2 Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19. Sabi dito sa 2 Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19. 1 Timothy, 2 Timothy 2:19. Okay, 2 Timothy 2:19. Nevertheless, the solid foundation of God stands having this seal. No? So, alam po natin kung sinong solid foundation of God, no? Yung ating Panginoon. Having this seal, mayroon daw nakasulat doon. Ano nakasulat doon? The Lord knows who are His, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. So, doon sa foundation na yun, mayroon na nakasulat doon kung sino ang sa Kanya. At kung sino man sa Kanya, kung ikaw ay kasama ka doon, kung nakasulat ang pangalan mo noon, you receive this message that you are a sinner, you repent from your sins, and accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you will have the saving faith, you have the saving gift of God, no? Ngayon sabi dito, let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. So double to? You are selected, you're elected before the foundation of this world. You are now written in this seal, no? Mayroon nakasulat dito, pero ang sabi doon, let those names written do depart from iniquity. Hindi ka pwedeng manatili na makasalanan ka pa rin kasi you have to depart from iniquity. That is may foundation, meron din siyang ginagamit mga rocks, no? May mga stones din siya na i-build tayo. So the church is a group of people, no? The church is a group of people na ito po ay binibuild ng Panginoon yan. So hindi ko muna palagpasin itong isang nito kasi very important ito. Buksan po natin sa Matthew 16 verse 18. No? Dito tayo bibigyan natin ng pansin ito kasi dito marami pong nag-uusap dito ngayon. No? Sabi ito Matthew 16:18. Sabi dito 17, Jesus answered and said to him, Blessed are you, son Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Verse 18 ng Matthew 16, And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of heaven shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose
on earth will be loose in heaven. So ito yung parang the church is built. No? First time itong ginamit ng Panginoong Diyos na church. Who is the church? No? Ang contention dito, kasi mayroong isa doon na, and I also to you that you are Peter, and on this rock. So, your Peter means a stone, no? And on this rock, and on this foundation. So, mahabang debate ito kasi Peter, sinasabi yung rock. So, ang dalawang contention dito, talaga bang binild ni God on Peter? On the rock, on this rock, yung faith ni Peter? No. So, hindi natin na ibaliwala itong na to kasi mahaba-habang usapan ito, no? And on this, and you Peter, yung Peter the rock, and on the faith foundation, ang foundation, dalawa yan, yung rock at saka yung foundation, no? Yung faith ni Peter yan. So, and I will build this church, no? This church, yung church kasi ang another name dito is assembly of people ito. This is a group of people na parang political power ito, hindi naman political, pero makapangyarihan sila spiritually, mayroon silang matatalino sila. So, sabi nga, dito si Peter, ilagay natin, si Peter, dalawa kasing laban nito eh. Kung si Peter ba talaga o yung faith ni Peter talaga ang foundation. Pero, makikita natin na this is parang naman tong verse na to eh. Parang either way naman to eh. It's either on Peter, it's either on the faith of Peter na doon i-build ni Jesus Christ ang kanyang foundation, no? But we have read many verses na si God talaga, Jesus Christ is the foundation. Pero ito dito, maraming mga verses tayo na binabasa that the foundation is Jesus Christ. This one, ang laban lang dito is Peter or the faith of Peter na doon i-build ang church ito. Sabi dito, and I also say to you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades. No? Ano yung gates of Hades? Alam po natin yung Hades. Yung parang natandaan niyo si Lazarus nung namatay siya kasama yung rich man. Nandun si Lazarus sa bosoms of Abraham. Yung isa nandun sa Hades. No? Nandun sa Hades. Yung rich man. No? Sabi nung nakita na, itong Hades, ito yung mga temporary na ilalagay doon. Some sort of temporary hell ito. Hindi pa ito talaga yung hell, no? Nandun yung death. But Jesus Christ overcome death. So, ang ibig sabihin that the church that Jesus Christ will build has passed or has surpassed or has defeated the death, the gates of hell. Si Peter naman ay namatay. He's dead already. Only Jesus Christ ang nabuhay at muling nabuhay siya. So, dito po, and on this church, the church are people. No? Hindi to exclusive. Na kaya nga, ini-emphasize ko yung Commonwealth. These are different groups of people na nandoon naniniwala kay Jesus Christ. Pero sa iba't ibang mga relihiyon, may maliligtas dyan. Siguro yung iba, kung medyo tama yung doktrina nila, more or less, maraming maliligtas doon. Pero not all will be saved in a church na tama yung good doctrine. Noon naman sa medyo pangit yung doctrine ng isang church, by chance, baka konti lang maligtas doon. Pero God will know. Only God will know kung sino maliligtas sa atin. Kaya in-emphasize ko yung Commonwealth. We have no control or we have no ownership. Kasi yung palagi kong sinasabi yung Visa card, no? Yung the order from one to many, yung Visa card or yung Mastercard mo, alam mo ba kung sino may-ari yan? Yan ba'y pag-aari ng BDO? Yan ba'y pag-aari ng BPI? Yan ba'y pag-aari ng security bank? Yan ba'y pag-aari ng malalaking bangko sa buong mundo? Yeah, hindi yan pag-aari. Ang Visa card, pwede yan gamitin at iba't ibang bangko. No? Pero, meron silang mga rules doon sa Visa card or Mastercard na i-accept din naman yan. No? At doon ka lang magbabayad sa bank na in-applyan mo. But there is no ownership of Visa card. No? Ganon din ang Christianity. Wala itong exclusive na amin lang ito. No? Amin lang ito. You can build
yung ano, kung mayroon ka capability, 3 lang kayo, no? Ipahayag mo yung magandang balita ng kaligtasan, you will not be included in the commonwealth of God. Kaya nga, napakaganda ang gospel kasi hindi ito exclusive sa tao lang na kung hindi kami sasali diyan sa inyo ay hindi kami maliligtas din kayo, no? Maganda ang gospel kasi maski mamamatay na yung tao, 1 minute na lang pwede mo siyang bahagian ng magandang balita ng kaligtasan. Pag nag-receive siya, maliligtas siya. Maganda ang gospel kasi maski ang tao walang mapag-aralan, maintindihan lang niya na kailangan niya sa makasalanan, magsisi sa kasalanan, hindi na kailangan mag-PhD, hindi na kailangan mag-masteral or something. Pipresent mo na ang magandang balita ng kaligtasan sa mga taong walang napag-aralan, they will understand that, buksan ng Panginoon, maliligtas sila. So there is no tapusin ko lang yung sa Matthew 16, no? And I will give you the keys of the wisdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, marami pong isabi dito na binigay kay Peter, at yun sila magpapatawad ng mga kasalanan. Kaya nga, minsan natatawa ako, mayroon akong isang kaibigan, director pa ito ha. Sabi niya, mayroon daw siyang kapatid na pag binabasbasan daw siya ng ganon, ay mawawala ang kasalanan. Hindi po mawawala ang kasalanan, ang Diyos lamang nagpapatawad. Pero kung naririnig niyo yung condescension na topic ko, minsan binababa ng Panginoon ang kanyang salita doon kasi ang keys dito is the gospel of Jesus Christ. This is the procedure on how you will go, and whatever you lose, kung ano yung malulose mo doon, mapakawala mo doon sa pamagitan ng present mo ng gospel, siya ay mapakawalan din nun sa langit. So kung ang parallel niyan ay babasahin natin yung John 16:23 to 24. John 16. Para may parallel tayo kung bakit natin nasabi ito. Although mag-extend tayo ng this is my last day. So pagbigyan niyo na ako. John 16:23 to 24. Sabi dito sa John 16:23 to 24. Sabi ni Jesus Christ to, and in that day, you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that you may be full. Sabi dito, si Jesus Christ ito, sabi niya, and in that day, you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask in my Father, in my name, He will give you. Magandang magandang promise yan. Lahat daw ng ating hihingilin sa Father, in the name of Jesus Christ, ay ibibigay niya ito. Di ko nagtataka ako dito, sabi ni Jesus Christ, until now you have not asked, until now you have asked nothing in my name. Matagal kong pinag-isapin ko ito. Lord, ilang beses na ako nananalangin in my name. Kayo, marami na rin siguro kayong pinapanalangin na in my name, pero hindi sinagot ng Panginoon. Bakit? Bakit hindi sinagot ng Panginoon? Kasi the way you ask, hindi na the way yung ina-ask mo, yung pinapanalangin mo ay is not in sync, is synchronized from the word synchronize, is not in sync ayon sa will ng Panginoon. So kung hindi ayon sa will ng Panginoon yan, hindi yan ibibigay sa iyo ng Panginoon. So, babaguhin ng Diyos ang iyong pananaw, ang iyong pag-iisip, na yung lahat ng mga panalangin mo ay ayon sa will ng Panginoon. Dati kasi, akala lang natin, in my name. Sige Lord, paalisin ko, pagalingin ito in my name. Dinideceive din tayo ng kalaban. Akala natin, talaga yan. Pero ang ibig sabihin nito, until now, you are not asking in my name. Bakit hindi until now? Kasi yung mga pinapanalangin mo, ay hindi yan sync sa will of God. Mapapahama ka lang dyan o hindi yan, it will not, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Sabi nga doon sa isang verse, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. You delight and He will give you the desires. Bakit? Nag-delight na muna ako sa Panginoon, He will not give me the desires of the heart. Kasi ang desire mo hindi in sync with the
with the will of God. So until now, you have not asked in my name kasi ang mga pinapanalangin mo lang, mga para lang sa iyo, na para lang masaya ka sa bundok ito, pero you are not asking na maligtas talaga yung sarili mo. The same with this one, no? Parang condescension ito na, and I will give you the keys of kingdom. Hindi ito basta ganun-ganun mo lang, mawala na kagad ang kasalanan ng tao. Hindi ito. You have to sacrifice, you have to explain to people na ito yung dapat ikaw ay makasalanan, dapat magsisi ka sa kasalanan mo, nandyan si Jesus Christ na talagang nagsakripisyo sa iyo. Hindi ito basta-basta. You have to explain. That is the keys of even the gospel. You have to explain it to people kasi simple lang naman ang gospel eh. All who call on my name will be saved. No? Sabi sa 10:13 ng Romans, whosoever call on the name of the Lord will be saved. Pero sabi naman, how can they call on him who did not believe? How can they believe on whom they have not heard? And how can they heard if there is no preacher? And how can a preacher if they are not sent? So if you are sent, dapat mag-preach ka so that others can hear, so that others can believe. And so that people will call on the name of Jesus and they will be saved. Hindi ito basta-basta na perfunctory lang, gaganong-ganon mo lang, magic. Na pinasabi mo, sa pangalan ni Jesus, gagaling ka. Siyempre, mayroon din gagaling. But talaga ba pinapagaling ng gusto bang pagalingin ng Diyos yung tao na yan? Baka natatawa nga ako doon sa aking kaibigan na isang pastor na namatay na. Sabi niya, bakit ko tutulungan yan? Baka pinarasahan niya ng Diyos. Nag-ano pa ako, nagdi-debate pa ako sa parusa ng Panginoon. So we have to be wise. No? Papagaling ka ng papagaling. Hindi naman talaga pinapagaling ng Panginoon yan. Kasi gusto lang ng Diyos na magkasakit mo na yung tao. Hindi ko na maibig sabihin na parang gusto ng Diyos, pero ibig sabihin, gusto lang ng Diyos na itong paraan niya upang lumapit ang Panginoon, ang tao sa Kanya. Tapos ikaw ay binabiolate mo ang dapat you have to sync your prayer with the will of God. So dito po babalikan natin, hindi ko lang mapalampas yon kasi yun ang medyo na parang, and besides, no, sabi nga dito, ina-address din yan dito sa ating sinasabi na who is Peter? O si Peter lang, who is Paul? Who is Apollos? They're only ministers, no? Is Peter crucified for your sin? No? Are you baptized in the name of Peter? Sinabi ko, in the name of Peter, no? I'll baptize you in the name of Peter, 1 Peter, 2 Peter, and 3 Peter. Hindi naman, no? Ang sabi no, I'll baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. So, hindi lamang si Peter ang ating you have to build the foundation, no? From Jesus Christ, no? But each one take heed now, which no other foundation can anyone lay than which is laid in Jesus Christ. Now, if anyone builds in this foundation with gold, verse 12, dito na tayo. Now, if anyone builds on the foundation on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one will become clear that the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. So this is the doctrinal. Mga kapatid, ang pagbibuild ng church, no? Ang foundation natin, Jesus Christ. And other will build on it. We have to build it, no? Siyempre, hindi natin malaman kung ano ang providence ng God. Baka yung isang church na yan ay binibigyan lang muna sila ng mga doctrine na simple lang, no? That is wrong, or something like mababa lang. But dapat ikaw na ministers, dapat titingnan mo kung ano yung mga tinuturo mo, no? Tinutunan. This is regarding with respect to the ministers or the pastors na nagtuturo ng doctrine, no? Kailangan malinaw na malinaw sa iyo, pag-aralan mo talaga kung ano yung totoong doctrine. Hindi lang yung simple doctrine lang na sige, pag ikaw ay magpapagaling ka rin, or something like that, o yayaman tayo, o ano. Dapat maintindihan mo na ano talaga yung doctrine. So, marami po dito ng mga ministers dito nagtuturo sila ng doctrine.
Hindi ko sinasabing yung lahat ng mga doctrine na yan ay mali yan, kasi baka naman simple lang muna na doctrine ay papakita sa atin kasi simple lang naman tayo pa, hindi pa natin maintindihan. But kailangan daw, mayroon iba doon, iba't iba ang mga doctrines na gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. No, sabi dito, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. No, this fire is not really a literal fire. This is a symbolic fire. Symbolism lamang ito, no? Na ititest talaga yung ititest talaga yung ating foundation dito sa church na to. So, kung mali yung ating foundation, kung hindi, kaya nga in-emphasize ko, dapat magtama talaga tayo doon sa pinaka-foundation natin, tapos mag-build tayo ng church dahan-dahan. Dahan-dahan, i-build natin yung church, tama yung ating doctrine, kasi if anyone's work was built on it endures, he will receive a reward. No? If anyone works is born, he will suffer loss, but himself will be saved. So, ang pinaka dito, bakit he will be saved? Kasi malinaw dito sa 11, na dapat maayos naman yung foundation niya. No? Can anyone lay on Christ? No? So, dapat malinawan mo na yung foundation mo about Jesus Christ. No? Palagi kong in-emphasize yan that the gospel is mainly about Jesus Christ, kasi that is the main foundation. Teka muna, naputol. Okay? So, dito ay iba't iba ang foundation, no? Ginagawang straw, gold, may mga gold na yan. This is doctrinal, no? Binibuild tayo dito, no? Pero ang mga ministers or mga ikaw mismo, pwede ka mag-build din ng ng pagtuturo mo, no? Sa sarili mo. Pero dapat malinaw yung verse 11 mo, 3:11 mo na ang foundation mo is Jesus Christ, no? Pag nagkamali ka doon, hindi ka rin maliligtas. Ang maliligtas lang dito, kasi ang preamble nito, o sinimula ni Pablo dito, at malinaw yung foundation na si Jesus Christ. But, sometimes, yung mga doctrine, kaya nga minsan nag-away-away, maliliit lang na doctrine, kakain ba tayo niyan, kakain ba tayo dito, anong color ng pagkain natin, o ano bang gagawin ba natin ito, maglo-Lord Supper ba tayo, ano bang Lord Supper natin, open ba, closed. So, pwede tayong magdi-debate doon. Pero pagdating na sa major doctrine, hindi tayo pwede mag-debate. No? So, dapat malinaw yung triangle dito na Jesus Christ is our foundation. Kaya nga sabi, so, ihayag natin yan, it will test to the end. Matitest talaga kung tama yung ating doctrine na yan. Kasi makikita yan sa ating mga buhay. Kung tama yung doctrine natin, magre-reflect yan sa buhay natin. No? Minsan, tayo naman ay may problema din tayo, no? Sabi nga dito, sa 11, do you not know that sa verse 16 na tayo, bilisan na natin. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which is temple are you. Kasama ka na sa temple doon, kung ikaw ay nasa Panginoon, but He will destroy you. You are defiling, no? Yung di-defile na. Kaya minsan, nakakaranas tayo ng mga problema kasi hindi natin masyadong sinusunod ang Panginoon. No? So, 18. Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in his age, let him become a fool that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. But it is written, He catches the wise of their own craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise. They are futile. Therefore, let no one boast in men. For all things are yours. No? Sabi doon, let no one boast on men. Huwag tayong magmamayabang kung sino ang ating leader. No? Kung leader natin si Peter, kung leader natin ang magaling na tao lang na magaling siya. Marami kasing mga tao na dideceive sila. They glorify the leader ng church na physical leader, hindi nila ginaglorify ang God. Sabi dito ng Panginoon ni Pablo, let no one boast in men. That is 21 ng chapter 3. Therefore, let no one boast in men. For all things are yours. Nasa atin na lahat. Nandun na sa atin si Paul, nandun na sa atin si Apollos, nandun natin si Cephas.
or the word of life, nandun na sa atin. We have to use everything na nandun sa atin. Kung yan ang katuruan niya na maganda namang intention na huwag mo nang masyadong pansinin yung mga mali. Pero, siyempre, i-ano mo rin, i-correct mo rin kung major talaga yon, no? Kasi nandoon na sa atin lahat daw, no? So, kung ano man yung pinapadala sa ating messenger, so, tingnan natin, no? Pero, dapat i-accept natin that we are, all things are all yours, no? Maganda ito, all things are all yours, and you are Christ, no? Malinaw na, you are Christ, and Christ is God. So, maganda ito, mga kapatid, you are in Christ now, and Christ is God. So, kung ikaw ay nasa Panginoon na, hindi na tayo matatakot kasi you are in Christ now. Ito yung palaging illustration ko. The Bible represents Christ. Ito ikaw, you are now in Christ. Kung saan siya pupunta, nandun ka na. At yung sinasabi ito, Christ is God. So, Jesus Christ and God is one. So, hindi tayo matatakot. So, sa bandang dulo, hindi ko lang palampasin kasi sabi dito, now these things, sa verse 4, no? Sabi dito sa verse 4, in fact, sa verse 4 chapter, verse 3, but 1 Corinthians 4:3, but with me it is very small things that I should be judged by you or by human court. In fact, I do not even judge myself, for I know of nothing against myself. Sabi ni Pablo dito sa verse 4, for I know of nothing against myself. So, ito yung reliable si Pablo ito. Kasi sabi na, I know nothing against myself. Ibig sabihin, ang mga tinuturo ni Pablo dito, ang kanyang doctrine at tinuturi, alam niyang wala siyang pagkakamali. Kasi, paano siya magkakamali? Iyan inireveal ni Jesus Christ sa kanya doon sa Arabia, no? Nag-aral siya doon ng 3 years. Mayroon siyang OJT na 14 years. Nihayag ng Panginoon. Kaya privilege si Pablo na pahayag ito. Sabi niya, for I know of nothing against myself, yet I am not justified by this. No, so, sabi ni Pablo, humble pa rin si Pablo dito. Sabi niya, ako, alam ko ang aking mga doktrina tinuturo. Wala akong nakikitang mali. Pero hindi ko pa rin ipinagmayabang yan kasi ang God mismo ang magbibigay sa akin. Yet I am not justified by this, but He who judges me is the Lord. So, ang magja-judge sa atin, ang Panginoon. So, si Pablo, wala siyang nakikitang mali sa kanyang tinuturo kasi tinuturo naman ng Jesus Christ, but siya pa rin ay nagsasubmit pa rin siya sa Panginoon. Dito na tayo magtatapos. Verse 6 ng 4. Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sake, that you may learn in us not to think beyond what is written, not to think what is written, that none of you may be puffed up on behalf of one against another. Verse 7, napakagandang verse, mga kapatid. For who makes you differ from another? And what do you have that you did not receive? Now, if you did indeed receive it, why do you boast as if you have not received it? Napakagandang verse ito. Pwede itong isang sermon, pero ang ibig sabihin na lang dito, babasahin ko. For who makes you differ from one another? And what do you have that you did not receive? Now, if you did receive it, why do you boast as if you have not received it? So, pwede itong i-apply na ikaw ay nakakaangat sa buhay, yan ay binigay sa iyo ng Panginoon yan. Hindi yan galing sa iyo, hindi yan galing sa katananiuhan mo, hindi yan galing sa kagalingan mo. Binigay yan sa Panginoon. Pero spiritually dito, sabi ni Paul, what do you have that you don't receive? Salamat po sa Panginoon na tayo nakaka-receive ng magandang balita ng kaligtasan. Salamat po na born again tayo, na illuminate yung ating pag-iisip. Salamat po na na-regenerate tayo. We cannot blame others, no? Hindi tayo pwedeng magmayabang sa kanila. Kayo, mga lasenggero kayo mga prostitute kayo. Kasi kung ikaw din ang binigyan na maging prostitute ka o kaya lasenggero ka, ano kaya mangyayari sa atin? Mga kapatid, it is all by grace. It is all by grace. Magpapasalamat tayo sa Panginoon na nandito tayo sa lugar na to. Hindi tayo nandun sa COVID-19 patient, no? Because it is all by grace. Isang ganun na ng Panginoon, pwede kang magkasakit ng COVID-19. Isang ganun lang ng Panginoon, pwedeng mawala lahat ng mga kayamanan mo. Isang ganun lang din, pwedeng hindi mo maintindihan ang gospel na to.
pwede kang mapariwara, no? But salamat sa Panginoon na tayo naniniwala na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo papabayaan. So hindi tayo pwedeng magmamya, no? So, in the last part, no? Bilisan ko lang ito, no? We have to build our foundation, our church, on the Jesus Christ. Mas gaano kagaling ang church nyo. Kung mali ang inyong interpretation of who is Jesus Christ, you will go to hell. No? Yan ang sinasabi. You will go to hell. Kasi there is only one mediator. There is one God and one mediator between men and God, the man Christ Jesus. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi nun sa Acts 4:12, there's no other name under heaven given to men in which we will be saved. It is the name of Jesus Christ. Kung mali yung pagkakaintindi nyo, this is my last message is online. Pag mali yung pagkakaintindi nyo sa inyong definition of Jesus Christ, you will not be saved. Pangalawa, do not be dogmatic. Christianity is available for all. Hindi ito exclusive kay Peter lang, o sa religion nyo lang, o sa isang relihiyon lang. Ang sinasabi ko nga, this is a commonwealth of God. Mayroong maliligtas, depende sa Panginoon. If we receive the gospel correctly and repent and believe on the Jesus Christ, they will be saved. It's not exclusive to one church, religion. It is for all. No? Kaya nga, magandang gospel kasi i-open lahat talaga ang Panginoon. Lastly, sa mga unbelievers, no, o hindi pa nananampalataya sa Panginoon, hindi pa nagsisi sa kasalanan, mayroon pa kayong mga kasalanan na tinatago, iniipon o tinatago dyan, you repent from your sins and believe Jesus Christ. Sabi nga, if you want to, anyone who want to follow after me, he should deny himself, take up his cross and follow me. No? So yun po. Nakikiusap ako, ipagpepray ko sa Panginoon ko sino man nakarinig na hindi pananampalataya kay Jesus, minamak ang salita ng Diyos, hindi naniniwala na si Jesus Christ ng ating kaligtasan, nandun pa ang self-righteousness. You repent from your sins, repent from your self-righteousness and believe Jesus Christ as your Lord and Savior. Sa mga nakakaintindi na, lalo na sa MFCC, you have to build our foundation of Jesus Christ. You have to proclaim the gospel throughout the nation, no? No? Sabi nga,